partner ng mga tao ngayon na makibahagi, maging partner tayo para maging maayos muli yung ating natural na environment. Okay? Nabutas yun. Yung ozone. And thirdly, yung ating dagat. Dahil sa walang respeto, ngayon, wala ka nang mahuli. Di ba? Dinadayo na nga tayo eh. Dito na nanguhuli sa atin. Hindi naman sila taga rito. Di ba? Yung mga maliliit nating mangingisda, nawawalan ng nakukuha. Bakit? Kasi po, yung way of fishing nila ay sumusobra na. Ayan. Kung makikita ninyo yung video na tonelada pag hinango na ganyan, di ba? Kahit yung maliliit na mga isda, nakukuha na. Kasi ang alam ko, sa BFAR, meron silang standard na yung net, yung butas ng nets. Kung net fishing ang ginagawa mo, meron siyang standard na siguro, di ba, mga ganyan, yung makakalusot dyan, mabubuhay pa. Alright? May share ko lang pa, no? Sa Australia, sabi ng kuya ko, kasi yung anak nila nandun, nag-fishing sila. O kaya nag-sumpuing, yung nangunga ng sumpu. Kasi isda yung fishing, di ba? Pag sumpo, anong tawag doon? Sumpuing, di ba? O kaya prawning. Ayun. Pagka nakakuha sila ng sumpo na mas maiksik sa 6 inches, binabalik nila yon. Kailangan lalagpas doon or eksakto sa 6 inches yung pinakaulo. Sinusuntak nila yon. Pag mas mali doon, binabalik nila para daw lumaki pa. Di ba? Yun yung tinatawag na education patungkol doon sa paghuhuli nun. Eh dito sa atin, hindi. Di ba? Basta masarap na yan. Di ba? Nakakaawa nga po minsan, di ba? Yung maliliit, nakukuha na. So, dito sa atin, in-implement nila yung with regards to fishing, yung may break, kumbaga sa panahon. Halimbawa, itong panahon na to, hindi ka pwedeng mag-fishing kasi ito yung paglaki, yung pagsibol ng mga fingerlings. Halimbawa, doon sa open seas, hindi ka pwedeng mangisda. Pero sa mga Pilipino, nagiging applicable siya. Pero pagdating sa foreign, nawawalan sila ng batas, di ba? Nakukuha pati yung maliliit. Kaya sinong kawawa? Tayo din po kawawa. So, isa pa doon, sa kumbaga yung overfishing na yon ay yung paggamit ng yung dinamita, yung cyanide, ayan, yung cyanide, yung paglason. Naalala ko po, yung ugali ng tsuhin ko noon, nung nasa ilog kami, sa ilog, sa bundok kasi may mga ilog yan eh. Yung tinatawag na alcampur. Nung araw, meron nun yung tito ko. Mangunguha kami ng mga biya. Yung mga biya, ganito kalalaki yung ganyan. Pag inihagis niya doon sa gawi doon, sasalubungin namin ng kulambo dito sa gawi dito kasi magtatakbuhan yung mga, hindi pala magtatakbuhan, maglalangaw yan yung mga isda. Maglalangaw yan yung mga isda pababa. Yun ang hinuhuli namin. Yun ang hinuhuli namin. At bago namin kainin, siguro ilang beses namin ilinisin. Sama-sama na sila doon. Biya, tilapiyang maliliit, gurami, yung talangkang maliliit, sama-sama na sila doon. Kasi nga, iniiwasan nila yung lason na inilagay ng tsuhin ko. Sumadangit na yung kanyang kaluluwa. Ayun. So, tuwing ang panghuli. At yung iba naman, yung, tawag ito, naghahagi sila ng dinamita. So, kawalan po ng respeto yon sa ating kalikasan. Okay? Kasi kapag dynamite fishing, ang strategy mo, lahat, pati maliliit, patay. Okay? Sabog-sabog ang katawan nun. Although mamamatay malaki, yung maliliit, mamamatay din. At meron ding pwedeng kahinatnan dyan, yung mismong naghahagis ay masasaktan. Kung maalala ko nga noon, yung interview ni Jeffrey Casofo, dati siyang fisherman pero dynamite fishing ang strategy niya. Simula nung naubos yung ganito niya kasi raw mabilis yata yung may timing kasi daw na tinatawag yun eh. Yung pag sinindihan mo, yung hindi mo naman kagad ihahagis yun eh. Sumabog na kaagad, nasa kamay pa lang niya.
Kaya ngayon ang siste, yung taong na-aksidente na yon, isa na siya sa mga combatant ng dynamite fisher. Kumbaga, isa na siyang, kumbaga, nagpapakano ng batas na bawal yan. Kasi nga, putol na yung kamay niya. Kung kailan pa siya na-aksidente, saka lang niya na-realize na bawal pala yon. So sabi doon sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." So pag-aari ng Panginoon yan, dapat nating pag-ingatan, sabi nga po. Sapagkat kapag nasira yan, tayo rin ang magiging kawawa. Okay? So, biblically, ito yung gustong iparating sa atin na dapat maging partner din tayo sa pagpapahalaga ng ating kalikasan. Kaya nga po, yung nabanggit ko kanina, yung malalaking companies, nakikipag-partner sila sa LGU na magtatanim sila ng puno. Ano pa? Yung mga watershed, pangangalagaan nila, lalagyan nila ng mga bagong, ngayon nga, ang ganda dyan sa sa may payatas. Yung, ano ba yun? Yung dam, dyan sa likod yan, ang tawag yan? Yung project ni Manay Gina, sabi nga nila. Di ba sila yung nagpaganda yan, yung sa ABS-CBN, na pinaganda nila yun? Ang ganda nung na yun, yung lamesa. Ang dami nang nakukuhang mga, tawag ito, dalag. Nung minsan nakabili si Kuya Saldi ng kalyan, ganito kalaking dalag, oh. Oh. Di ba ati dyan, ano? Naalala mo yun, malaking dalag na nabili ng Kuya Saldi doon? Ang sarap. Kasi nga malaki eh. Kung yung lugar na yun ay nabuso, baka ni ganitong dalag, wala kami makita, wala kami mabili. So yun po yun, yung resulta ng pagsasaayos. At yung Ilog Pasig, salamat doon sa mga nag-initiate. Di ba? Kahit pa paano, polluted na. Kung makikita natin ang Ilog Pasig before, yan kasi yung kuhanan ng ikinabubuhay. Pero magbuhat nung yung modernization, sabi nga po, naging na siya, naging polluted na siya. Sabi nga po, isa sa mga worst river sa buong mundo, yung Ilog Pasig na yan. Pero somehow, ginagawa na nila ng paraan para ito ay malinis. So yung effort na yun, hindi lang isang tao, di ba? Maraming tao ang involved. So yung partnership na yun, napaka-importante. Okay? So yun po yun, love and respect the nature. Secondly, love and respect what? Mankind. Okay. Pag sinabi bang mankind is kind of man? Ano ba yung kind of man? So, pag sinabing mankind, babae at lalaki. Di ba ba? Babae at lalaki lang. Wala nang iba. Babae at lalaki lang. Alright? Mahalin mo rin sila, irespeto mo. Babae, yung kapatid mo, magulang mo, yung nasa community mo, mahalin mo yan. Kasi sabi dito sa Leviticus, mamaya malalaman natin. Kapag tayo ay walang respeto at pagmamahal sa ating kapwa, ano yung unang binasa natin kanina? Bloodshed pollutes the land. Ito yung ibang klaseng pollute. Kapag ito po ay pinagmulan ng away, ako, palagay ko marami na kayong naririnig tungkol doon sa away. Alam ba, away lupa, yung mga ganun, di ba? Ano yung nangyayari? Nagpapatayan sila, hindi po ba? Nagpapatayan. Sabi nga, bloodshed pollutes the land. Hindi lang yung literal na dugo, kundi pati yung mga darating pa doon. Alright? Saan ba nagsimula yung bloodshed na yan? Dahil sa ako na yan. Di ba kay Adan? Kain sa kay Abel, hindi po ba? So, yun. Doon nagsimula yun. Kaya, sabi dito, mahalin natin dapat yung kapwa natin. Dahil kung tayo ay puno ng respeto at pagmamahal sa ating kapwa, masaya ang buhay sa lupa. Tama po ba? Amen. Masaya ang buhay sa lupa kung tayo ay nagmamalahalan at nagre-respetuhan sa isa't isa. Sabi nga po ng Leviticus chapter 19 verse 18, na yung nabanggit doon. Leviticus 19 verse 18. Ito isa sa mga sa mga commandments. Sabi dito, 18. Ayun. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people. But, sabi doon, love your neighbor
as yourself. I am the Lord. Ano na yun? Mahalin natin ang ano? Ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, ganun po dapat. Para tayo ay magkaroon ng magandang buhay sa lupa. Sabi doon, huwag tayong maglalagay ng, or huwag magtatanim sa ating mga puso ng revenge. Ano ba yung revenge? Yung paghihiganti, yung grudge, ano yun, yung mga awayan na malalim na yung pinag-uugatan, yung galit. Di ba? Mahalin natin yung ating kapwa. Masaya bang mabuhay na may kagalit? Hindi. Hindi po. Okay, kaya nga isabi rito kailangan i-save natin yon kasi kasama sa environment natin. Yun yung living naman natin kung paano tayo mamumuhay. Alright? So, dapat respetuhin natin at mahalin ang ating kapwa. Kaya, ngayon, nakakalungkot, di ba, yung bansa against bansa. Nasa Bible naman po yan Pag malapit nang dumating ang ating Panginoon, those things will arise. Yung mga bansa, laban sa bansa. Okay? Tapos yung magulang, laban sa anak. Meron na yan, di ba, ngayon? Anak laban sa magulang, nagpapatayan na rin sila. Yung mga ganun. So, those were the signs na dapat natin i-observe. Kaya sabi dito, mahalin natin. Para may matira pa tayong lugar sa ating mundong ibabaw na to na maging masaya. Okay? Sa pamilya natin, ayan. Di ba, napakaganda ng environment kapag ka masaya lahat sa isang bahay. Tama po ba? Masaya ba yung isang bahay na kanya-kanya? Hindi. Di ba? Mas masaya ang isang bahay kung tayo ay may respeto, may pagmamahal sa bawat isa. Sabi niya, maganda yung environment. Di ba? Hindi ba kayo nung pagkapasok doon sa bahay? Ang ganda naman ng ambience dito sa loob ng bahay ninyo. Oh, di ba? Kahit magulo yung mga kasangkapan, pero pag nagsasama-sama kayong mag-anak, ang ganda ng ambience, ang saya. Di ba? So, anong gusto niyo? Magulong kasangkapan o magulong naninirahan? Mamili ka. Oh. Magulong kasangkapan o magulong naninirahan? Oh. Sumasakit yung ulo ng mga nanay. Okay. So, siyempre, doon na tayo sa maayos na mga naninirahan. Sapagkat doon magsisimula yung magandang environment of living natin. Kasi isa yun sa pag hindi man siya sabi, yung away, isang klase ng pollution din po yan Naniniwala ba kayo doon? Yung away na yan, mga kagalit, isang klaseng pollution yan. Saan? Psychological pollution po yan sa utak natin. Hindi lang nangyayari yan sa air, sa land, at saka sa waters. Okay? So, yun ang pwede natin i-contribute para nang sa ganun tayo po ay maging partners naman to save our environment. Okay?